na natin. Ewan ko ba dito, bakit merong mga makukulong na mga DDS? Ngayon ho, mga kababayan, dumako ho tayo. Nasaan ba yun? Sandali lang ha. Eto, sinasabi dito, pakinggan nyo ho mga boss. Hinahatiran daw niya ng pera. Dali, eto na yung kay Madriaga, mga boss chief amo, sir. Congressman, senador, sinabi mismo ni Madriaga, hinahatiran niya ng pera. Nasa payola ni Madriaga. Pakinggan ho natin. Hinahatiran daw niya ng pera mula sa Pogo at drug operations. Hinahatiran ng pera galing sa Pogo at doon sa mga nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. May eksklusibong umaarangkadang balita si Maan Macapagal. Ilang araw matapos may sa publiko ang sinumpaang salaysay ng umano'y self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isinumite na ito sa Office of the Ombudsman para Ayan na talaga. Alam niyo ho, ayaw ng mga DDS na maging ombudsman ho si Boying Remulla. Ika nga, sabi nga ni Gasolito, pag si Boying Remulla ang naging ombudsman, patay tayong lahat. Di ba? imbestigahan. Lalo na ho ito, hindi ho ito laway-laway lang, hindi ho ito sali-salita lang ho mga bossing. May mga ipinapakitang ebidensya at may mga ipapakita pang mga ebidensya. At merong mga record na sinasabi na ipapakita na pag-uusap. No, mamaya isunod natin yan. Si Bagman Madriaga at si Sara Duterte. Pakinggan po. Sa kanyang abogado si Attorney Raymond Palad. Ito ang pagbabatayan ng anumang administratibo o kriminal na kasong maaaring isampa sa mga personalidad na inilahad ni Madriaga sa kanyang salaysay. Ito na nagpayo na kailangang i-file yan sa ombudsman kasi affidavit lang yan Pag hindi mo i-file yan sa proper government agency, parang ang lilitaw niya na naninira ka lang. So, bakit ito ho mga kababayan, kung pagkukumparahin ho natin, mga boss chief amo sir, yung Gutesa nila at yung Madriaga, mga kababayan, yung Gutesa nila, paatras Di ba? Paatras ho Yung tipo bang, sige, kausapin ka, papatawag ka sa DOJ. Para kung sa ganon, alamin namin, cross-examination doon sa mga sinabi mo, kung totoo ba talaga, at maging state witness ka. Maproteksyonan ka namin, Gutesa. Pero nagtataka ho ako, mga boss chief amo sir, hindi pumunta at nagtatago ho. Samantalang ito, yung Madriaga naman, pasulong naman ho, mga kababayan. No? Bukod doon sa notaryo nung dalawa, yung isa peke at yung isa naman ay tunay, paatras palayo, patago yung Gutesa. Si Madriaga, gustong sumambulat, gustong lumabas. Di ba? Yun ang pagkakaiba ng dalawa, mga bossing. we advise him na dapat dali natin sa authority yan, i-file natin para sila magko-conduct ng nararapat na investigation or fact-finding para ma-expound pa or malaman nila, ma-verify nila mismo sa kanya yung lalim at katunayan ng mga kwento niya. Yan ang purpose niyan. Pero kasabay niyan, ang paglutang ng tanong ng publiko sa paglabas ni Madriaga. Ano ang kanyang motibo? Tampo nga daw kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Siya yung kasama tapos hindi siya yung kinampihan. Diba? Ngayon lang. At may kaso at nakakulong kaya't questionable para naman sa iba ang kanyang kredibilidad at integridad. Sandali kung paano yung pagkakakulong niya dahil idiniin lang siya. Kasi pinersonal na siya, pinulitika na siya. Paano naman yun? Diba? Hindi natin maririnig yung kanyang side naman. Naisa na namin kapanayamin si Ramil Madriaga sa loob ng piitan pero sabi ng kanyang abogado, bawal na bawal ang magpasok ng camera o cellphone sa loob ng BJMP. Kaya ang ginawa namin, nag-email na lang muna kami sa kanyang abogado ng ilang tanong para kay Madriaga. Alam ko yung kay dating Senador Leila de Lima na ngayon po ay Congresswoman, ganyan din ang ginawa no? Sumulat si Madriaga, tapos pinadala, tapos binisita ni pero walang camera, walang kahit anong recording ho, mga kababayan.
Malamang ganun din yung mga news. At umaasa kaming sasagutin niya sa kanyang sulat kamay na pinaunlakan naman ni Madriaga. Unang idiniin ni Ramil Ayan na. Game. Madriaga, hindi siya kriminal o ex-convict. Hindi rin siya kidnapper. Wala rin siyang final conviction saan mang korte sa mga kasong kinaharap niya. Sabi ni Madriaga, isa siyang professional security provider. Magaling daw nga mag-drive, di ba? Nung nakapanayam natin si Balita at Kaalaman, yun yung sinabi niya, magaling mag-drive. Karerista, kaya nakuha bilang security. Naging protection agent ng PNP at nagsilbing tagapayo o political consultant ni MC. Ang kanyang codename para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero Daw, MC. Ano yung MC? Motorcycle? Codename niya kay dating Pangulong Duterte? gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte? Aniya, kaibigang matalik siya ng dating Pangulo at pinaalalayan sa kanyang anak na si VP Sara at inutusang i-profile ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bise. Siguro kaya ganito, lumalantad. No? Nagtatampo talaga yung tao. Nagtatampo yung tao dahil nga, imbes na siya ang kampiyan, mas kinampihan pa. Ano sabi? Kapag ka kinasuhan mo, si Roque, parang kinasuhan mo na din kaming mga Duterte. Ayon kay Madriaga, para sa kanya, malaki nang ipinag-iba ngayon ng Vice Presidente na dati niyang pinaglingkuran. Labi siyang pinagtiwalaan ng dating Pangulo sa mga aniyay sikretong operasyon sa Luzon at Visayas. Siya ang nagpo-profile sa mga taong nakapaligid sa dating Pangulo. Siya rin ang Which is, yung sinasabi ng mga DDS na hindi kilala ni Madriaga o hindi magkakilala o hindi kilala ng Vice Presidente si Madriaga, may mga picture tayong nakikita, na magkasama sila. nagresolba ang Na close talaga. naman ang maging palpak sa politika at ang pagpondo sa Oakland na double barrel na siya raw ang naghahatid ng pera. Ang mga patunay niya rito, ayon kay Madriaga, 2017 ang bigyan siya ng cellphone ng dating Pangulo na nagsilbing diary niya ng mga detalyadong assignment o misyong ipinagawa sa kanya. Nasa iPhone X ko po from 2018 to 2023 April, mga pictures niregalo sa akin ni FPRRD. Ang cellphone na i-drop ko po doon lahat ng assignment ko, mission ko from 2016 January to April 2020. Ganyan ho yan mga kababayan. Magpalit ka man ng magpalit ng cellphone, kumbaga, lalo na yung mga iPhone ho, isang salin lang yan. 30 minutes lang ho. Lahat nung nakalagay doon sa lumang iPhone mo, 30 minutes, maililipat mo na doon sa bagong cellphone mo. Ganun po kabilis, mga kababayan. Kaya, baka siya sabi na, luma na, matagal na, wala na yun. No? Mag-iimbento na lang to. Hindi ho. So, sa lumang-luma pa, kahit 2010 o kahit na mga 2010, ganun lumabas yung mga iPhone eh. Di ba? Maisasalin mo ng maisasalin sa bagong iPhone mo yan. Mula 2018 hanggang 2023. Ito ang payo sa kanyang nakatatandang Duterte para hindi malam ng asawa ni Madriaga ang kanyang mga aktibidad. Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, mga larawan ng pick-up, drop at delivery ng mga pera. Wow. Pagkuha ng pera, pag-deliver ng pera, at mukhang may mga kongresista nasasabit dito. Ayon kay At merong mga senador nasasabit din dito. Madriaga, kabilang na sa nakatiran niya ng pera ang 2 senador at 4 na kongresista. Kaya na, magkakahulaan na tayo yan mga kababayan. Sino sa tingin ninyong senador yung nadadala, nahatiran ng pera galing sa confidential funds? Tama, hindi. Galing sa Pogo at galing doon sa mga tulak ng ipinagbabawal na gamot. Sino kaya yung mga yan?